وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم إننا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى عمل به ونعوذ بك اللهم من العلم لا ينفع وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي زدنا علما اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito ka bro, wag ka dyan sumandang, makakatulog ka dyan. Mainit yung pader. Oo. Mga ginigilyo naming mga kamusliman, Masya Allah, mga kapatid sa Islam, subhanallah, last week napunta ako sa University ng Imam. Doon sa tapat niya may mga libro doon na maktab ng Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Hindi ko talaga napigilan bro na makabili ng librong ito. Dahil naisip ko, yamang din lamang na kinukuha natin talaga akida. Gusto ko mag-focus muna tayo dito sa akida na ito. Kung pagtitiisan natin ng isang taon, dapat lang tayo magtiis ng isang taon. Kasi may matatapos tayo. Kaysa sa halo-halo, 1 week, 1 month, iba-iba, sagul-sagul, naging fruit salad. Di ba? Tapos hindi mo na matandaan na saan na tayo doon, Ustad, fiqh, tapos hadith. Kaysa sa mag-focus ka sa akida. Lalong-lalo na ngayon, sa kapanahunan natin ngayon kung gaano kahalaga ang akida. So, kumuha ko dito 3 volumes. Dirasat fi ilmil aqidah, al-juzul awwal. Ito yung unang libro sa juzul awwal. Muqaddimat fi ilmil aqidah, at-tauhidul rububiyyah wa tauhidul asma' wa sifat. Ito lang yung pinag-uusapan niya dito. Yung panimula patungkol sa kaalaman sa akida, sa tauhidul rububiyyah wal asma' wa sifat. Doon sa juz uthani, sa isang libro, nandun yung akidat ng mga akidat ilmul malaika, birrusul wal kitab. Tapos sa juz uthalith, at yun yung pang-uli, yun yung arkanul iman, at makukuha doon yung yawmul akhirah. Subhanallah. Ang kulang lang sa atin yung hindi tayo nagbabasa. Dahil kung gusto mo talagang iaalay mo ang oras mo sa pagbabasa. Pero problema tayo ngayon dahil nalinlang tayo ng mapanlinlang na lipunan, halos karamihan sa atin hindi na nagbabasa bro. Nanunood na lang ngayon. Diba? Whereas ang pagbabasa, tignan nyo anong unang pinadala ng Allah. Iqra. O diba? So ganun talaga kahalaga ang pagbabasa at pag-aaral natin. Kaya natutuwa ako dito sa pag-aaral natin dahil pagpupulong na halos parang naisa sa larawan natin ito sa pag-aaral ng mga ulama na mga pantas noon. Na nagtitipon sila sa masjid, sa bahay, ganyan. Tapos mga estudyante na dumarating, tapos one-on-one. Ganitong ginagawa natin, musyaraka. Inshallah, kukunin natin, pipiliin ko dahil ang gagawin ko ay pipiliin natin kasi hindi rin natin kakayanin lahat, Abdurrahman, kung makuha yun. Kasi mahaba siya, very long. Tapos, pero siyempre, kukunin natin yung mga highlights na mga napakahalaga at importante. Mayroon pa akong good news. Ang good news ko, inshallah, magkakaroon tayo dito ng graduation. Sandali lang, Abdul Aziz, hindi pa ako tapos. Kasi sa lahat ng mga Islamic center dito sa Riyadh, ito lang yata yung hindi kami nag-graduate. Ilang taon po? Ibrahim. Nagtataka ako. Sa Bitek, sa Batha, halos sa isang taon, 2-3 beses sila gumraduate. Sa Friday, graduation na naman. Kaya nga, ang bilis nila mag-graduate. Ganon din sa Rabwa at sa mga ibang Islamic center. Nag-graduate sila. So, naisip ko dito sa atin, bakit hindi tayo gumag-graduate?
Di ba? Ano ang pinagkaiba sa atin? Anong pinagkaiba? Bro, pero kung titignan natin, ang mga pag-aaral sa Madina, yung mga nag-aaral dun sa masjid, yung nag-aaral sa mga sheikh, sa mga ustad, hindi kinakailangan gumraduate. Nandun lang yung libro, tinatapos nila. Bago ka na estudyante o dati ka ng estudyante, nandoon ka, focus ka talaga doon. At hindi kinakailangan may certificate. At hindi kinakailangan na minsan may exam. Although kailangan talaga ng exam, pero not necessarily na nag-i-exam ka doon. Kasi ang kinukuha doon ng pantas ng mga ulama is doon dumarating yung tawfiq ng Allah. Nakaupo ka lang dyan, tapos magbibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tawfiq sa pamamagitan ng pagkadalisan ng puso mo, bukas sa loob at puso at isipan mo, at naiintindihan mo. Famay yuridillahu hadith, ano yung hadith? Akmil. Famay yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din. Ang sino mang tunay na mamahalin ng Allah sa kanyang mga alipit ay papaunawa sa kanya ang kanyang relihiyong Islam. So yun ang kinakailangan natin. Pero yun nga, inshallah gagraduate daw tayo. At inshallah dito natin kasi parang doon din natin ma-divide. At magkakaroon din tayo ng exam. Sino yung mga bago dito? Oh, kayong mga bago, humanda kayo. Kasi parehas kayo ng mga luma. Mag-i-exam tayo talaga lahat. At inshallah, yung exam natin basic. Kasi ang kukunin lang naman natin is faqidu shay la yu'ti. Ano ang nalaman mo, ano ang naintindihan mo, yun ang may bibigay mo. Bro, nangangailangan ako ngayon ng 1,000 real. Fahmi. Kung walang 1,000 real si Fahmi, wala siyang maibigay. Ang may bibigay niya, kung meron siya. Ustad, meron ako dito 10 reals. O, yun ang may bibigay. Di ba? So, correct ang sinasabi ng mga pantas. Faqidu shay la yu'ti. Wala kang may bigay kung maliban kung anong meron ka. Kaya sa Islam, subhanallah, la ikraha fid din. Kaya sa Islam, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Hindi pinipilit ang hindi kakayanin ng tao. Ang mayaman, hindi katulad ng mahirap, na ang mayaman magbibigay ng zakah. Di ba? Ang malusog, kailangan niyang mag-hajj. Pero yung may sakit, hindi ka kailangan mag-hajj. May sakit ka eh. So, very practical ang Islam. Napakaluwag ng ating relihiyong Islam, napakaganda, at alhamdulillah. Ito, nakuha na natin yung ilmul aqida. Palagay nyo, kung tatanungin kayo, ano ang tunay na pinakamahalagang kaalaman sa mundo? Ha? Pinaka mataas na kaalaman sa buong mundo. Oh, ito bago ito, mashallah, palaban ito si bro. Bro, taga saan ka sa atin? Bisaya di ka bay. Okay, Bisaya dire oy. Nakay ng mga parente, nakay mga kuan dire. Mga igala. Ilonggo ka, bro? Dili na siya bisdak. Taga-Samo na siya. Taga sa inyo dito sa inyo. Pero half ka na Ilonggo. Iloilo. Half ka niyan. Oy. Oh. Nakatuna ka dito sa Aklan? Wala pa. Sige, mabuti, hindi ka nakapunta. Ano yung sagot mo? Siyempre, ang pagkilala kay Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dito, kapatid natin, sinagot mo kanina, Tauhid. Pagkilala sa Allah. Rayhan, ano yung sinabi mo, Rayhan? Kilala sa nag-isang tagapaglikha. Pagkilala sa tunay na tagapaglikha. Totoo yun, bro. Tignan nyo, Ilmul aqida huwa ashraful ulum manzilatun wa a'laha makanatan wa awjabha
matluban yata'allaq dhalika min khilal al-wujuh al-kathira. Napakaraming dahilan kung bakit ang kaalaman sa akida ang siyang pinaka marangal, pinaka mataas, pinaka mahalaga sa lahat ng kaalaman at wajib. Kung hindi ka man-doktor, hindi wajib sa iyo na mag-doktor ka o mag-engineer. Pangarap mo lang yun eh. At ang bawat isa, mahilig mangarap. Diba? Nangangarap ka na gising. Minsan tulog pa, nangangarap. Pero, ang akida, wajib. Bakit kaya wajib? Anong dalil? Ma ta'riful wajib awalan. Ano yung wajib? Ta'riful indal usuliyin. Ma ta'riful wajib indal usuliyin. Sa fiqh, ano? Oh, sige. Obligado. Wajib yun eh. Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqib tarikuhu. Ang wajib, may gantimpala ang gagawa. At may kaparusahan ang hindi gagawa. Yun ang wajib. Mithluhu, anong alimbawa niya? Salah. Diba? Zakah. Pag ginawa mo, may gantimpala sa Allah. Pag hindi mo ginawa, tinalikuran mo, parusa. Hada huwa ma yusamma al-wajib. Limadha hadhihi al-khilal biwajhin kathir? Li'annahu yata'allaq bi ashraf al-ma'lum wa huwa ilmu Allah jalla wa ala. Wallahi, totoo nga naman. Ang mundong ito, nilikha tayo dito para sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano mo sasambahin ng iyong Diyos kung wala kang kaalaman patungkol sa Kanya? Ha? Pwede ba yun sumamba na wala kang kaalaman? Ang lahat ng bagay na ginagawa, pag wala kang alam, hindi mo alam, mayroon bang patutunguhan yung ginagawa mo? Maraming na pa. Tama? Mayroon ba? Logic. Common sense. Mayroon? Sablay. Kasi kailangan may curriculum, kailangan may libro, kailangan may basihan, kailangan may dalil, kailangan may pag-aaral. Kasi kung wala, kaliwali. Mawawala na, di ba? So, ganun siya kahalaga. Wa huwa ilmullahi azza wa jal. Bakit mga kapatid? Dahil nilikha tayo dito ng Allah para sambahin siya, dapat alam mo kung sino sinasamba mo. Ano ang kanyang mga ipinag-utos? Ano ang kanyang mga ipinagbabawal? Qala al-Imam Ibn Rajab, afdalul ilm, ilmu billah. Ang pinakamainam na kaalaman ay ang kaalaman sa Allah. Nangangahulugan lamang na anumang kaalaman, yung mga IT, engineer, mga doktor, mga karpentero, lahat ng uri ng kaalaman, kailangan yan. Pero mas nangangailangan tayo, pinaka-importante ay ang kaalaman, makilala mo ang iyong Panginoon. Dalil, Quran, yallah. Ma huwa dalil fil Quran? Ha? Oh. Aywa, Yusuf? Very good. Jazakallahu khairan. Mumtaz. Ahsant. Fa'lam. Hada fi'il amr. Majzum bisukun. Fa'lam. Alamin mo ya Muhammad. O kayo naman nanampalataya na ang inyong Panginoong Allah ay nag-iisa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Wastaghfir li dambik. Nauna ang kaalaman bago ang gawa. Di ba? Kung intindin mo ang aya, sabi ng Allah, alamin mo Muhammad, kayo naman nanampalataya, ang Allah, sino ang Allah na nag-iisa na dapat sambahin, pagkatapos noon ay wastaghfir li dambik, humingi ka ng kapatawaran sa iyong Panginoon. Anong paghingi ng kapatawaran? Kilos. Paano ka papatawarin ng Allah? Sa pamamagitan ng dila mo na pag-istighfar, pagbibigay mo ng mga sadaka, pag-hajj, pag-uumra. Lahat yan, sa pamamagitan ng mga gawain na kilos, may kaakibat na kilos, doon ka napapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tignan nyo ang kahalagan ng kaalaman. Mauuna ang kaalaman bago ang gawa. Wa huwa ilmu bi asma'ihi wa sifatihi.
ang kaalaman patungkol sa kanyang mga pangalan at sa kanyang mga katangian na namumukod tangi lamang sa Allah. Na maski parehas na mayroong kahalintulad sa isang tao na ang tao ay malakas, wa anna Allah al-qawi, wa anna Allah alim, wa anna al-insana alim, pero laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. Hindi kailanman magkatulad anumang katangian ng tao doon sa kanyang tagapaglikha. Dahil siya ang Allah ang nag-iisa na namumukod tangi doon sa kung ano ang kanyang mga pangalan at kanyang mga kakayahan. Wa af'alihi tujabu li sahibihi bi ma'rifatillahi wa khasyatihi. Mga kapatid, bakit daw? Kasi paano mo naman malalaman ng isang paano ka matatakot sa Allah kung hindi mo alam kung ano yung mga parusa niya, ano yung kanyang mga gantimpala. Di ba, bro? Ang isang bagay, nakita mo sa dagat, jellyfish. Nakakita kayo ng jellyfish? Ha? Okay. Bro, makamandag pala ang jellyfish. May isang klase na jellyfish na napakamandag. Ano ka lang yun, mamamatay ka na. Nakita ko sa YouTube, just recently. And I never knew that before. Kasi alam ko okay lang. So ngayon, nalaman mo na pala yun na makamandag. So iiwasan mo siya. Alam mo nang makamandag, mamamatay ka, lalapit ka pa doon. So lahat ng bagay, sabi ng mga pantas, pag nalaman mo ano ang epekto nito sa buhay mo, ano ang magbibigay kabutihan sa buhay mo, lalo kang mapapalapit at gagawin mo. At kung ano ito ay makakasira sa buhay mo, makakapinsala sa'yo, iiwasan mo rin ito kung paano mo ito maiwasan. So pag nalaman natin ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga biyaya, sa kanyang habag, sa kanyang pagka-Diyos, lalo tayong napapalapit at napapamahal sa kanya. At pag nalaman mo rin ang kanyang mga kaparusahan, lalo kang nag-iingat sa kanyang mga ipinagbabawal. Di ba, bro? Ya Allah, subhanallah. Wa qala al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi, afdalul ilm wal amalu wal halul ilmu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wal amalu bimardatihi. Allahu Akbar. Ang pinakamainam na kaalaman at gawain at pangyayari sa kaalaman patungkol sa Allah, sa kanyang mga pangalan, sa kanyang mga sifat at sa kanyang mga kakayahan ng mga gawain. Wal amalu bimardati, dahil sa pamamagitan nito nagagawa mo kung ano ang kanyang mga pag-uutos. Pangalawa, anna hajatal ibad ilayhi fawqa kulla haja. Ma ma'na hada? Man yu'arrifni hada? Anna hajatal ibadi ilayhi fawqa kulla haja. Allahu Akbar. Ang lahat ng kung anong kailangan na magkaroon ng tao na dapat niyang malaman, ito ang kaisahan ng kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakasakit, napakasaklap lang, bro, talaga sa totoo lang sa mga kamusliman ngayon, na marami tayong nabasa, marami tayong nakita, marami nating na-memorize, pero hanggang ngayon naapay mga tigulang na karon sa ilang edad, hindi pa sila marunong magbasa ng Quran. Napakasaklap at napakasakit yun, bro. Na dapat, bakit ka nilikha dito ng Allah sa mundo para sampahin siya, kilalanin mo siya. Paano siya makikilala kung hindi mo babasahin ang Quran at hindi mo alamin kung paano basahin ito? Pinaka nangunguna, wadaruratuhum ilayhi fawqa kulla darura. Ta'rifuna ma ma'na darura? Ma ma'na darura? Nagmamadali na, naun siya kadong. Oh, hada daruri hada. Ano yun, Ali? Exempted ka. Exempted. Hindi nagbabawal siya, pero since kailangan mo mawawala sa'yo yung pagiging harap. Okay, iyan yung mga istisna kung haja, pangangailangan, pag ano. Pero ang daruri, ang darura, ito yung mga sinasabi sa buhay natin, di ba? We have the 5 necessities
we have the 5 necessities in life. Shelter, clothes, ano pa? Food, money, di ba? Kailangan yan, di ba? Pero dito, kung ano ang pinakadapat na pangangailangan ng tao, ito ang tunay na pinakanangunguna na dapat mong malaman. Alam mo bro, ang naintindihan natin dito, ako naintindihan ko rito, maski wala kang pera, maski wala kang posisyon, maski wala kang pamilya, maski ikaw ay kinamumuhian ng mga tao, pero kung may sapat ka na kaalaman sa Allah, na tama ang iyong paniniwala at ang iyong akida sa Allah subhanahu wa ta'ala, anta miya indallah. Ikaw ang pinaka number 1 sa Allah. Dahil dalil, hindi nga titignan ng Allah kung anong meron tayo, di ba? Hadith ng propeta, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakin la yanduru ila qulubikum wa amalikum. Ang Allah hindi niya tinitignan kung anong mga pangangatawan mo, anong mga suot mo, saan kayo nabibilang pamilya, la. Titignan niya kung anong nasa puso mo at mga gawain mo. Sa puso mga kapatid, sa kaalaman sa Islam, kaalaman sa tunay na pananiniwala sa Allah sa akida, dito nagiging busilak at nagiging totoo at kapanatagan ng ating puso. Dito mamaya sasabihin niya rito. So wala na'ima. Tignan nyo sabi dito. Wala na'ima, wala tuma'nina, illa bi anna ta'rifu rabbaka wa ma'buduha wa fatiriha bi asma'ihi wa sifati wa af'ali. Yakunu ma'adhalika kullu ahabbu ilayhi mimma siwa. Totoo yan. Wallahi ang mga ulama, ang mga pantas, ang mga anbiya, hindi nila pinag-aagawan kung anong meron dito sa mundo. Dahil walang tunay na kasaganaan at walang tunay na kapanatagan, itmianan, yung tranquility of our life. Wala yan. Maliban sa malaman mo kung sino ang iyong Panginoon na lumikha sa'yo. Fatir samawati wal ard, na siyang nagbigay ng buhay at nagbigay ng lahat ng anuman nandirito sa sanlibutan na ito. Mga kapatid, pag ikaw ay may sarili kang ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala, isipin mo na ikaw ay kanyang ipinagmamalaki sa kanyang mga anghel. At napakaganda ng Islam. Kasi bawat isa sa atin, pwede tayong magkaroon ng sariling ugnayan sa Allah. Maari isa sa atin, maari isa sa mga nanonood, na mas malakas siya sa Allah kaysa sa atin. Paano? Paano? Example. Ha? Niya? Ano pa? Niya at mga gawain na sikreto na walang nakakaalam maliban siya sa kanyang sarili at ang kanyang tagapaglikha. Pwede ikaw mamayang gabi isa sa atin umiyak sa Allah, magbasa ng Quran, magdasal ng 2 raka, 4 na raka sa gabi. Kung tuloy-tuloy pa yan, Allahu Akbar. So akala natin itong tao to ordinaryo, pero siya ay malakas ang kanyang koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundo, hindi kinakailangan na tayo ay maging tanyag. Makilala ka dito sa mundo. Maging makapangyarihan ka dito sa mundo. Maging mayaman ka rito sa mundo. Bakit? Dahil sa katanyagan, dahil sa lahat ng mga biyaya na mayroon ka, hindi mo alam ito pala ang makakahamak sa iyong buhay at makakalayo ka sa Allah kung bishart, kung hindi mo gagamitin ang biyayang ito na para sa Allah. Dahil nangibabaw yung kung anong meron ka. Sa araw ng paghukom, maski hindi ka dito kilala, mas hangad mo na dapat tayo ay mas makilala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, makilala ka dito sa mundo, maraming babatiko sa'yo, maraming sisira sa'yo, maraming maglilibak sa'yo. Pag naging mayaman ka, maraming nagpaplano na pusilo ng imong kwarta. Kuwao ng imong kwarta. Kaya mayaman man ito. Kawatan man ito. Nagnakaw sa gobyerno, ngayon, bawiin din natin siya ngayon. So, wala ka ngayon ligtas. Pero pag ikaw, mga kapatid, kung sino magkaroon ng tunay na may ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ni Julaybib, subhanallah, napakapangit na tao, napakababa, pero mahal na mahal ni propeta.
Lianna Julaybib ana minhu wa huwa minni. Si Julaybib ay ako ay mula sa kanya at siya ay mula sa akin dahil sa pagmamahal niya sa Islam, dahil sa pagkatakot niya sa Allah. Wa hadha ma yusamma mada yakunu fil Quran inna akramakum indallahi attaqum. Ang tunay na pinakamamahal ng Allah sa inyo ay kung sino yung tunay na pinakamatakutin sa Kanya, na laging nag-aala-ala sa Kanya. Ya Allah, wala ko'y puso'y ko karon, wala ko'y kwarta, pero ya Allah, mahal kita. Alhamdulillah, nakapagdasal ako sa Fajr. Ya Allah, gusto kong mag-ayuno bukas. Allahu Akbar. You are the most beloved in the sight of Allah. Pangatlo, anna awwala da'watar rusul jami'an fa innahum kulluhum da'u ila tauhidillahi wa ikhlas ibadatihi. Ang lahat ng mga anbiya, mula kay Adam, kay Idris, kay Noah, kay Ibrahim, lahat ng hanggang kay Propeta Muhammad, ang kanilang turo ay ang tauhid sa kaisahan na tunay na nag-iisang Diyos. Kulluhum ila tauhidillah wal ikhlas. Nandun yung ikhlas, ang dalisay, na totoo ang puso mo, fi ibadatihi, sa pagsamba sa Kanya. At ang ikhlas, mga kapatid, hindi natin pwedeng husgahan ng kahit sino sa atin dahil hindi natin alam kung totoong ikhlas siya o hindi. Maski sinabi mong ang bugero ito na tao ito, maari nakikita mo ang bugero pero hindi yun ang hukom sa pagiging hambog niya. Kasi ang may alam noon ay ang Allah at siya sa sarili niya, sa puso, ang nakakaalam niyan. Walang kahit sino sa atin ang sino nakakaalam niyan. Maari ang sinasabi mo, napaka-ikhlas naman ito ni Juan, ni Brother Jibril. Allahu Akbar, tignan mo kung magdasal, parang hindi makabasag pinggan. Nako, inshallah, wait, namimigay, baka Diyos. Yun ang tingin mo. Pero hindi mo alam kung anong nasa puso niya. Nagpapakitang gilas. Bakit? Kasi gusto magduwaya. Lagot ka bro, sige ka, magduwaya ka. Anong mangyayari sa buhay mo? Tignan natin. Ano? Abdulaziz? Sira buhay niyo. Wala. Naka-experience ka na niyan. Masisira ang buhay niya pag nagduwaya kayo. Bro, balikan natin itong libro. Huwag kayo dyan pumunta. Illa bi anna ta'rifu rabbah bi sifatihi wa bi af'alihi wa yakunu ma'a dhalika kullu ahabbu ilay, pinakamamahal niya. Lahat ng mga propeta, mga kapatid, ganun. Mga dalil, magbigay lang tayo ng mga dalil. Ano sabi sa Quran? Sinabi ng Allah sa Suratul A'raf 59, Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Halos lahat ng mga anbiya, ito ang mga turo nila. Katotohanan, sinabi ni Noah sa kanyang mga pamayanan, sa kanyang mga tao, o mga tao, sambahin ng Allah ang tunay na nag-iisang Diyos na walang Diyos maliban sa Kanya. Sinabi rin ng Allah sa Suratul A'raf, U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Sambahin nyo ang Allah na walang Diyos na maliban sa Kanya. Lahat ng mga propeta. Sasabihin mo si Jesu Kristo, Diyos. Sino ang Diyos nung hindi pa ipinanganak si Jesu Kristo? Oh, bakit ka nakatingin sa akin, bro? Sino ang Diyos nung hindi pa ipinanganak si Jesu Kristo? Itakillah. La hawla wala quwwata illa billah. Sabi ng Allah sa Suratul A'raf, U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Anong Diyos nyo? Kung sinong Diyos nyo maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahin nyo, mga kapatid. Very logical lang ito, Ibrahim. Al-makhluq abadan la yu'bad. Ang sinong nilikha, hindi kailanman yan sambahin. Hindi nararapat dapat sambahin. Kasi bakit? Nilikha siya. Sino ang dapat sambahin? Ang lumikha. At hindi yung nilikha. Ngayon, magsabi kayo ng lahat ng sinong mga sinasamba. Lahat nilikha. Si Allah lang ang walang lumikha dahil siya ang lumikha. Allahu khaliqu kulla shay. Siya ang Allah na lumikha ng lahat ng mga bagay. Nilikha niya ang lahat ng mga propeta na sinasamba ngayon ng mga tao na mga naninlang ng lipunan.
Sino mga tao ngayon na sinasabi nilang mga Diyos-Diyos? Lahat yun mga nilikha, mga kapatid. Walang bagay, propeta na sinasamba. May mga sumasamba sa buwan, sa araw, bituin, lahat. Meron nang sumasamba sa tao na katulad niyang tao. Sinasamba kita. Oh, di ba? Ha? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Verse 36. Nagtalaga kami ng lahat ng mga propeta sa bawat pamayanan para sabihin sa kanilang mga tao na sambahin ng Allah ang tunay na nag-iisang Diyos. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَا فَاعْبُدُونِ. Saan yun? Sa Suratul Anbiya. Ang daming mga dalil. Mga choosing lang ito ng mga dalil sa Quran, mga kapatid. Katotohanan, nagpadala kami ng mga propeta na nauna pa sa iyo, O Muhammad, na sila ang mga sugo na wala kaming ipinagsabi sa kanila maliban sa sambahin ng tunay na nag-iisang Diyos. La ilaha illa ana, walang Diyos maliban ako, sabi ng Allah, at sambahin ako. Si Jesucristo daw, sinabi ba niya na Diyos siya? Bro, wala kang makikita. Pang-apat, inna awwala ma yu'maru bihil abd ibadatullah subhanahu wa ta'ala ma'rifatu rabbah. Dalil fi hadith, ماذا حديث أخرجه أحمد في المسند وصحيح فصححه الألباني. قال رسول صلى الله عليه وسلم فان ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل أحد من الفقهاء الفقيه المتقي جليل وهو رفيق رسول صلى الله عليه وسلم إلى يمن فقال يا معاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو بهم أي أن yuhawwidullahi azza wa jal. Ito bro, ang dalil na kung tayo ay magtuturo sa kahit sinong tao para turuan sila sa Islam, ipakilala sa kanilang Islam, unang dapat sabihin sa kanilang akida na pananampalataya na ang tauhid. Itong dalil ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muad, makakarating ka at ikaw ay pinag-uutusan ko sa Yaman. Ang unang-unang dapat mong sabihin sa mga tao na ipakilala sa kanila, alamin nila kung sino na dapat na nag-iisa ang kanilang Diyos na dapat sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Akida, paniniwala, paninindigan, pagkilala sa Diyos, pagkatapos susunod ang gawa. Anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam after this hadith? Ba'da ma arafu ma abadullah, alimhum bis salah. Alimhum bi anna Allah aftarada alaihim 5 salawat. At pag sila ay tumanggap sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah ang nag-iisa, tama ang kanilang paniniwala, pag-utusan sila ngayon ng kilos na sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos na 5 beses isang araw. Pang-anim, anna al-ilma bihi wa ta'allumuhu afdalul a'mal indallahi azza wa jal. Ang kaalaman na kailangan may kilos. Bakit? Lianna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal indallah iman la shakka fihi. Subhanallah, pinakamainam na gawain sa Allah subhanahu wa ta'ala na kalugod-lugod sa kanya ay ang paniniwala sa kanya. Batid nyo ba bro? Anong hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sinabi niya, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ang sino man magsabi ng la ilaha illallah papasok sa paraiso. Sa isang hadith ng riwaya saan ito hadith na ito? Akhrajahu Muslim. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu anna Allah la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ang sino mang mamatay na alam niya na batid niya na walang Diyos na nag-iisa maliban sa Allah, siya ay papasok sa paraiso. Idan khala, sabi ng mga pilosopong mga ibang mga Muslim, pwede na tayo gumawa ng mga uminom ng sadiki. Pwede na tayo gumawa ng mga magdiwang-diwang. Bisag asa ka mo adto. Nganuman, kay importante na mamatay ka na sabihin mo na nag-iisang Diyos ang Allah. Palagay nyo.
Ha? What do you say about this? Ha? Ano masasabi? Okay, very good. Masasabi mo ba na? Masasabi mo ba na kung ikaw ay maliligaw ng landas? Hindi. May mga tao nagsasabi nila, importante mamatay ka, naniniwala ka sa nag-isang Diyos. Si Allah, oo. O di kaya, yung mga tao na nag-inom, nag-drugs, nagbababae, hindi nagdarasal, hindi nag-aayuno, sabi niya, importante pag dumating sa akin ng kamatayan, magsasabi ako ng, La ilaha illallah. Hindi na maalala Pero Ustad, Ha? Pwede yun? Hindi pwede yun? Hindi naman niya alam na mamamatay siya. Hindi nga, sabi nga niya, pag dumating yung kamatayan sa akin. Hindi na niya makasabi kung biglang mamatay yung stand. Hindi makapagsabi. may surut kasi yung la ilaha illallah, di ba? Very good. May surut, may kondisyon ng la ilaha illallah. Di ba? Nandyan yung ilm, yaqin, wasidq, wal mahabba. Yan, yung mga yan. Wallahi, sa totoo lang mga kapatid, kailanman sa sino mang mga tao na nagparaya, naging swail, hindi mapagmahal sa Allah, gumawa lahat ng kasalanan, kailanman pag siya ay namatay, hindi yan makakapagsabi ng la ilaha illallah. Anong masasabi niya? Kung ano ang kinagisnan na ginagawa niya noong siya ay buhay pa dito sa mundo. Hindi bubunga ang santol ng marang. Anong masarap? Oo. Sige. Yung durian, kailanman hindi yan bubunga ng santol. Ang tao na gumagawa ng kasalanan, yung nagsusugal, pula, puti. Wallahi bro, sa totoo lang, meron akong kaibigan, nagsabi sa akin, Ustad, Sheikh, kung ayaw mo maniwala, wallahi ako nag-aksam mo billah. Sumusumpa ko sa Allah, nasaksihan ko ang isang tao na namamatay, sasabihin sa kanya, sabihin mo, la ilaha illallah. Kasi hadith ni Propeta, pag nangihingalo, mamamatay na ang inyong mga kapwa-tao, sinong Muslim, lakinu bi la ilaha illallah. Palalahanin ninyo at sabihin sa kanya ang la ilaha illallah. Anong nasasabi niya? Pula, puti. Bro, wallahi natatawa kayo, pero ito, wallahi, hindi to kwentong barbero. Totoo yung bro, wallahi. Ilang mga tao baro na pasabihin mo ng la ilaha illallah, iba-ibang nasasabi niya. Kung ano yung nagagawa niya dito sa mundo. At parang yung kwento ng ano, di ba? Yung namamatay sa nanay. Nakasanayan ng dila. Kung anong nakasanayan ng dila. Kung anong gawain mo lagi. Makanta ka. Wallahi, mashallah, may isang matanda. Matanda na. Siguro mga 90 plus. Maranaw, nasaksihan ko, nakita ko, mga kamag-anak namin doon sa malayo, doon sa May Marawi. 95 years old, hindi na makapagdasal, pero lagi nagsasabi, nakaiga lang, sabi ng mga anak niya, gumaganon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ama, dapat mau masuk waktu. Ino ka di pagbang. Hindi nakakarinig bro, pero lagi niya nagsasabi, La ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Ratban bi dhikrillahi azza wa jal, anna Allah razaqahu bi dhikrillah. Bro, ibig sabihin, wallahi sa totoo lang, kung titignan natin sarili natin, sa 24/7, ilang percentage na sasabi natin ng la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar, at saka astaghfirullah. Bilangin daw natin. Kanina, nagdadrive ako, na-traffic ako doon. Naka 20 minutes, naka-traffic ako. Na-stop ako na hindi ako nakapag-dhikr. Sabi ko, ano ba itong nangyari sa akin? Hindi ako nakapag-dhikr ngayon. Astaghfirullah, astaghfirullah. So, totoo yan. Tayo mismo nagiging biktima ng buhay natin na minsan, napakadali lang ng mga salita pero binapaliwala natin. Kalimatani, khafifatani, thaqilatani, wa habibatani inda rahman. Mahuwa, mahiya, mahuma, ano? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Ganun lang. Pag naalala ko yung hadith na yun, sasabihin ko, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Minsan, sabi ko, bakit 10 beses lang nasabi ko? Dapat 100 times. Mga kapatid, this is based on my experience and I'm not boasting myself. Lahat tayo nagiging biktima. Kailangan i-rectify natin sarili natin.
Anna qubul, pangpito, at ito na yung last. Anna qubulul a'mal mutawaqqifu ala tauhid. Paano tatanggapin ang gawain mo, bro? Sa tauhid. Sa tamang akida na paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. May mga Muslim na naniniwala sa Allah, pero sablay at mali ang akida na paniniwala nila. Ganito kahalaga kung bakit natin ito dapat pag-aralan. La yanfa'uhu innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khatiyati yawmiddin. Allahu Akbar. Mga kapatid, wallahi sa totoo lang, ang tauhid na ito, na siya ang pinaka-dahilan kung bakit tayo dito nalika dito sa mundo. Sambahin ang tunay na nag-iisang Diyos. Pagkilala sa Kanya. Kaya dito nga nasabi dito na man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan dakhalan nar. A'udhu billah. Qala Ibn Mas'ud wa qala riwaya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang mamatay na siya ay humihiling, naniniwala na bukod pa sa Allah, na siya ay naniniwala doon, namatay siya na siya ay papasok sa impyerno. Sino nagsabi? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dagdagan pa natin. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wallahi, masaklap at masakit ito, bro. Pero wala tayong magawa. Ang nagsabi dito, ang lumikha sa atin. Katotohanan, sino man ang tumalikod, sino man ang nagtakwil at hindi naniwala sa Allah na tunay na nag-iisang Diyos, mula sa mga nabigyan ng mga kitab, ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Dahil sa pagtalikod at hindi nila paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, ang kanilang paroroonan ay nagliliyab na apoy sa impyerno. Sino nagsabi? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sura yan? Suratul Bayyinah. Ulaika hum syarrul bariyah. Sila yung pinaka sila yung mga pinakamasamang nilalang. Sister, I'm sorry, but I'm just telling you the truth. What will I do? We are just conveying you the truth and nothing but the truth. And the truth will set you free if you find the truth. Ganon kahalaga, bro. Wallahi. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli al-iman wa min ahli tauhid. Allahumma amin. Ngayon, pupunta tayo dito sa Thamarat Ilmul Aqida. Ma'am, ano thamarat? Ha? Thamarat Ilmul Aqida. Ha? Ma'am, ano thamar? Anong tamar? Hindi yung tamar na kinakain, naun sa kabay. Ha? Bunga. Very good. Yan. Bunga ng kaalaman sa akida. Dulot o di kaya, bunga. Thamarat. Ta'limul aqidatu sahiha wa tahqiqiha ila al-qalb lahu thamaratin adida. Minha, ang pag-aaral sa tunay na sahih na katotohanan na totoo sa akida, sa paniniwala sa Allah, ay mayroon nitong kaginhawaan na pagkakatotoo sa puso, na mga bunga ito sa puso, na ito ay ang mga sumusunod. Una, nuzulul barakat wa husulul hayatu tayyiba. Ma maana hada? Nuzulul barakat. The blessings of Allah subhanahu wa ta'ala will come down among those people who believe in the right aqidah. Why? Because of hayatan tayyiba. They have the very successful life in this world. Wallahi mga kapatid, successful life in this world. Ang success ay iba-iba sa atin ng mga paliwanag nila sa success. Aywan ko lang tayo dito kung pare-parehas o magkakaiba. Ikaw, kapatid, ano pangalan mo? Bago. Nur? Oh, mashallah, liwanag. Ya Nur. Lagi kang nakatawa, bro, mashallah. Kami ay masaya ngayon dito na nandito ka. Nur, ano ang palagay mo sa sinasabi na tunay na tagumpay ng tao dito sa mundo? Sino ang mga matagumpay?
Allahu Akbar. Takbir! Sana all na lahat ng bagong pasok sa Islam may katulad dito. At sana lahat ng mga Muslim, yan ang kanilang pananaw. Na ang tunay na tagumpay ng isang tao dito sa mundo, lalo na ang mananampalataya sa Allah, ay ang pagkilala ng tamang pagkilala at pagsamba at pagsunod, pagsuko sa tunay na nag-iisang Diyos. Yun ang totoo. Yung iba, hindi yan. May ibang, aywan ko si Said. Said, ano ang tunay na, kumusta ka dyan bro? Nag-asawa ka nitong pag-uwi mo, hindi ka na uwi, di ba? Anong palagay mo na sino yung mga successful na mga tao? Masya Allah. Paano yung mga tao na nakikita natin na ang yayaman, gumawa ng mga buildings, daming asawa, bahay, mga anak, alahas, pera, dolar, lahat ng mga yan. Hindi mo sasabihin success yan? Successful Ustad, pero dito lang sa Masya Allah. Success sila pero dito lang sa mundo. Sa araw ng paghukom, kung hindi sila magpo-Muslim, wala dito lang. Masya Allah. Very good. Correct. Maganda yung tangnab. Maganda naman yung sagot niya. At yun ang totoo. Kasi, malay mo kung mag-Muslim. Di ba? Maghuhusga tayo agad sa isang tao na hindi natin alam, di ba, ang bandang huli nila. So, ang tunay na success, bro, ay yung paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Suratul A'raf 96. If ever the nation or a group of a community of a people, they believe in oneness of Allah and the true Aqidah, wattaqaw, and they truly fear Allah subhanahu wa ta'ala, indeed, we will open unto them the blessings of the heavens and the earth. Signan nyo yan. Bubuksan ng Allah ang mga biyaya sa kalangitan at sa kalupaan. Yan ang tunay na success. Walakin, sabi ng Allah, pinagsasabihan dito ang mga kamusliman na mga salawahan. Mga makamusliman na mga nagbabalat kayo. Hanggang salita lang sila. Mga kamusliman na pakitang tao. Sabi ng Allah, walakin kadzabu, ngunit sila ay sinungaling. Kasi may mga kamusliman na hindi totoong natatakot sa Allah at hindi tunay na naniniwala sa Allah. Sino mga ibang pinapaniwala nila? Ha? Aywan ko, sino yung nagsabi na, ay, huwag na, out of topic yun, na ibang tao na pinaniwalaan daw ng mga ibang maranaw daw si Kibuloy. Ari. Ha? Yan din nagkakisumranaw, benya perati si Kibuloy. Astaghfirullahaladzim. O, sumusuporta daw sa kanya, bro. Pero, importante, hindi nila ginawang Diyos. Astaghfirullah. Fa'akhadnahum bima kanu yakdhibun, bima kanu yaksibun. At sila ay aming ipinadana, pina-experience sa kanila ang mga dahilan kung bakit sila ay, kung anong ginawa nila. Mga kapatid, kung ano ka ngayon, kung anong nararanasan mo ngayon ay dahil din sa ginawa mo. Mali o tama? Nakulong ang isang, sino ang nakulong? Kawatan. Bakit? Dahil nangawat. Di ba? Nakulong ang isang, anong kadar? Sandali lang muna, huwag ka mupta sa kadar. Nakulong ang isang tao na pumatay, mamamatay tao. Bakit? Kasi nang pumatay siya. So, ibig sabihin, ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katir. Hindi man dumarating sa inyo anumang mga sakuna, anumang mga parusa na nararating ninyo, ano kayo ngayon, maliban sa ito'y kagagawa ng inyong mga kamay. Diba? So, ikaw ang nagiging dahilan. Sabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin wa untha, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allahu Akbar ya Rabb.
Allahumma ahina tayyiba fi hadil haya. Sabi ng Allah, ang sino man, hadaman man syartiya, amila, ang sino man na gumawa ng mga gawaing mabuti. Al-jawabu syart huna ma huwa salih. Ang kasagutan doon, ang kondisyon, pag siya ay gumawa ng kabutihan. Ang sino mang gumawa ng kabutihan sa mga kalalakihan. Pangalawa, sa mga kababaihan. Wahuwa mu'min. Bisyart an yakuna mu'min. Tignan mo yan. And this is a challenge to the non-believers. Why? Because this is Quran. Allah subhanahu wa ta'ala who says this in the Holy Quran. Look at this beautiful verse in the Holy Quran. Man amila salihan, for those, among those or anyone who works righteous deeds, and he is a man or he is a woman, and at the same time, he is a believer. Eh kung hindi ka believer, sino pinapaniwalan mo? Ibang Diyos na hindi sa Allah. Sinabi dito ng Allah, wa huwa mu'min, naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Katotohanan, bibigyan namin siya na tunay na mabuting masaganang pamumuhay dito sa mundong ito. Akid yun, bro. Tinakid yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tama ang sinabi mo, bro, na ang sinumang mayaman dito, sinumang makapangyarihan dito, na hindi naniniwala sa Allah, walang saysay sablay ang sinasabi niyang masaya siya. Dahil siya ang daghay yung problema sa iyang kinabuhi. Hindi pa yan makatulog, bro. Ang dami ng problema. Akala nyo yung mga mayayaman, sila ang bro? Lahat ng tingnan yung mga kufar na mga mayayaman yan. Ang dami ng problema nila. Pagkaroon ng problema, ang bigat-bigat ang problema, saan siya pupunta? Doon sa sauna. Iinom ng pakaberga nunok, pakaberg. Di ba? Oh, tapos babae. Akala nila, doon lang masosolve yun. Doon. Mawala ang problema ko, pupunta ako doon. Bukas nandoon na naman. Pero ang Muslim, Allahu Akbar. Bro, kumusta? Alhamdulillah, Ustad, wala pa kaming soldo, pero alhamdulillah, ang saya-saya ko. Simpleng pamumuhay. Kasi, bro, kung titignan mo yung pahirap na buhay, mas tignan mo yung buhay ni Propeta Muhammad. Mas matindi ang buhay ni Propeta Muhammad. Wala ka sa kalingkingan na napagod siya, pinagtangkaan ng kanyang buhay, itinakwil siya, tunay na nagutom siya, tinakot siya ng mga tao. Lahat ng mga pahirap. At yung mga nauna pang propeta. Tapos ikaw, anong problema mo ngayon? Wala kay kwarta. Nag-away kayo ng misis mo. Nawala ka ng trabaho. Pauwi ka na, may sakit ka na. Ganyan, mga simple lang yan. Nasaan yung percentage yan dun sa mga pinagdaanan ng mga propeta? Now tell me. Diba bro? Wallahi, mashallah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ang sino man na maghangad sa araw ng paghukom, at yan ang hagad dati ng araw ng paghukom. Totoo. Wa sa'alaha, at gumawa ng lahat ng mga kabutihan para dito sa kanya, na siya ay naniniwala sa Allah, wa kana sa'yuhum mashkura. Siya ay tunay na magaganap ang anuman ang ninanais niya. Ang punto rito, mga kapatid, tayo bilang isang Muslim, dapat nating tunay na mahalin, hangad natin ang akhira at hindi ang mundong ito. Bro, di ba? Dahil ang mundong ito, wala. Para ka lang dumaan. Pangalawa, ijtima'ul ummah wa wahdataha, qala Allah azza wa jal, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum ila akhir hadhihi al-aya. Ang tunay na pagkakaisa na paniniwala na dapat ang mga ummatul islamiyya, ummatul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagkakaisa sa tunay na paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, na hindi dapat sila nagkakaroon ng mga bangayan o sila ay nagkakawatak-watak. Sinabi ng Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Panghawakan ninyo, kayong lahat ng mga naniniwala sa Allah,
ang al-habl. Alam niyo yung habl? Yun yung Islam. Yun yung tali ng Islam. Paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, at isipin nyo, alalahanin nyo ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob niya sa inyo na noong kayo ay magkakalaban. Na pinag-isa at pinagbuklod, pinagbigkis ang inyong mga puso at ang inyong paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Pangatlo, min thamaratil ilmi al-aqida, ang bunga na tunay na paniniwala sa tamang aqida, al-amal, al-amanu, wan najatu fil akhirah. Ma'am, anal aman? Ha? Al-aman. Al-aman, yung kaginahawaan. Antum salim. Nahnu fi biladil aman. Yan. Nahnu fil biladil aman. Tayo ay nasa lugar na kung saan ay mapayapa. Mapayapa, mapanatag, matahimik, wan najah, at ito ang tagumpay. Ang tagumpay sa araw ng paghukom. Anong sinabi ng Allah? Alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulm ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Correct. Saang surah yan, Ustad? Suratul An'am 83. Anong sinabi ng Allah? Alladhina amanu, sila yaong naniwala sa Allah, walam yalbasu, walam yalbisu, hindi kailanman nagsuot ang kanilang mga pananampalataya o ang kanilang puso na may pagkadulm, mayroong itong pagka-shirk. Sila na tunay na naniniwala sa Allah at hindi nila ito hinaluan ang kanilang paniniwala sa mga kabaluktutan na paniniwala, dahil sila ay tunay na naniniwala sa tauhid ng Allah at walang pagdududa at walang pakitang tao at walang pagtatambal sa Allah. Lahumul aman, sa kanila ay mapupunta ang tunay na sinasabing kapanatagan ng puso. Wahum muhtadun, at sila ay nandoon sa muhtadun. Ta'rifun al-muhtadun? Ano ibig sabihin ng muhtadun? Sila yung tunay mga taong nagabayan. Ang gabay, mga kapatid. Tignan nyo ang Saudi Arabia, bro. Ikumpara natin sa ibang lugar. Nandito ang aman. Nandito yung kapanatagan. Naramdaman nyo, hindi? Ha? Pumunta tayo dun sa Lakes Park ng alas 12 ng madaling araw. Umuwi tayo ng after Fajr. Hindi ka natatakot sa pulis. Hindi ka natatakot sa kahit sino. O, napakapanatag. Iwanan mo dyan yung mga anong meron ka, walang kukuha. Natawa ka, bro. Bakit? Na-hold up ka na dito? Ha? Mayroon na experience ka na. Of course, we believe nobody's perfect. Kana may mga kwan, may mga kawatan. May mga nagpusul-pusul dihan ng mga itom-itom. Diba? Sa bata. Normal yan. Correct yan. Nangyayari yan. Pero, kung titignan natin yung percentage ng crime, kukunti dito sa Saudi. Yung percentage. Kasi, you cannot find a perfect perfect life and world at saka tunay na kapanatagan. Nangyayari yan. May mga, isa pamilya nyo maski gusto mo na, ito ang gusto ko. Pero minsan mayroong sakit sa ulo. Di ba? Hindi mo makontrol. Maski ikaw ang tatay. Ha? Ayman, laksama na. Maski ikaw, bro, hindi mo makontrol ang lahat. Ito ang gusto mo, yung asawa mo, hindi niya gusto yon. Sabihin mo sa asawa mo, magduway ako, sabi niya, pusilon kita. Subukan mo at hindi ka na makakabalik dito. So, hindi lahat ng tao, anong sinabi ng mga Arabo? Laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Hindi lahat ng kung ano ang ninais ng tao gusto niya ay kanyang matatamo. Lahat ba ng hinahangad mo, pahmi, nakukuha mo? Oh. Sino ang lahat ng hinahangad na nakukuha niya? Taas ang kamay. Ha? Rashid? Ha? Sino? Wala yan dito sa mundo, bro. You cannot find in this world whatever you want and then it will be yours. Only in the hereafter, only in paradise. Allahu Akbar. Wallahi sa paradise, nandyan ang lahat.
Wala kang pwedeng itanong. Maski yung asawa mo na hindi kanya padwayayan dito sa mundo, doon sa araw ng paghukom, hindi papayag ang Allah na ang asawa mo lang ay yung asawa mo lang na mag-isa. Marami kang magiging asawa doon, Ibrahim. Mayroong taga-masahe dyan sa paa mo, dyan sa tainga mo. Lahat ng parte ng katawan mo, Allahu Akbar. Nakapila pa sila, daghan kayo ilang mga asawa dyan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Totoo yan. Dito, astagfirullah. Magpaano ka sa asawa mo, mayroon pang kondisyon. Sabi niya, ako rin, sumasakit din yung likod ko eh. Nagluto ako kanina kagabi, tapos ikaw na, ako munang masahe mo, oh. Doon bro, wala, nakapila sila. Wallahi, ustad namin, kinukwento niya. Magiging asawa mo, sa isang riwaya, 2 o 3, hanggang 4, whatever, yung bilang talaga. Yung bawat isa doon, mayroon pang 70. Yung isang asawa mo, halimbawa doon, mayroon siyang 70 na mga taga-utos-utusan. Na pinakamagandang nilalang ng mga kababaihan na hindi nakita ng kahit sino. At subhanallah, sasabihin ko to sa babae na muslima dito sa mundo na matakutin sa Allah, na kinalugdan ng Allah, na mahal ng Allah, dahil masunurin sa kanyang asawa, ikaw ang magiging reyna at pinakamaganda kaysa sa mga babae sa paraiso. Oh, ano pang inaantay ninyo? Ano? Utusan niyo ang mga asawa niyo magduwaya? Astagfirullah. Wala yan bro, seryoso tayo ngayon. Tapos, bro, yung sasabihin yung mga asawa mo daw doon. Halimbawa, yung asawa mo na, naibigay mo na yung karapatan niya. Yung isa na naman, ang dami nila doon na nakapila. Sasabihin ng mga iba, ya amatallah, ay nahak ko na. O kinalugdan ka ng Allah, alipin ng Allah. Nasaan ang karapatan namin? Na, ano nang gagawin mo? Sabihin mo, sandali kay inom makuglaban. Inom makugkuan, mga ano ba, energy drink. Wallahi, walang energy drink doon dahil malakas kang malakas. Hindi mo kinakailangan mag-energy drink doon. So, Pwede sabay-sabay. mga kapatid, wallahi, katotohanan nito ang tungkol sa paraiso. Allahumma amin. Allahumma adkhilna al-jannah. Kaya magtimpi lang kayo na mga hindi nakapagduwaya, magtimpi kayo. Sa araw ng paghukom, wallahi, hindi papayag ang Allah na isa lang ang asawa mo. Okay, pang-4. Hindi, pang-5 na to. Pang-4. Tuma'aninatul qalb wa inshirahus sadr. Pag ang tunay na pananampalataya mo sa Allah na tama ang akida mo, na panatag ka, walang pag-aalinlangan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kung ano yung mga pangalan niya, ano mang kanyang mga katangian, ang puso ay nagdudulot ito na tunay na kapanatagan. Bro, lahat tayong Muslim. Bakit minsan may iba-iba yung mga pananaw? Yung iba, napakadali niyang mabadtrip, hindi makapag-move on, yung mangyari yun sa kanya, halos mabaliw. Diba? Bakit? Dahil doon yung nagkakaiba sa pananampalataya. At tunay na pananaw sa tunay na nag-iisang Diyos. Tapos yung isa, bakit ang lakas-lakas niya? Ha? Dahil sa lakas ng pananampalataya niya sa Allah. Nagkakaiba ang mga kamusliman. Hindi pare-pares. Because there are the levels of the faith. Ang pananampalataya may tamis. Hindi yung tamis ng pananampalataya ni Brother Jibril ay katulad ni Kwan. Said, kumusta ka Said? Masaya ka? Alhamdulillah. Hindi pare-parehas. Dahil nakadepende kung totoo ka sa puso mo. Diba? May hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano yung hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nag-uugnay sa tamis ng pananampalataya? Man kana salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakraha an yauda fin nar. Lahat tayo dyan nagkakaiba-iba ng level. Sabi dito sa hadith nito, ang sinumang mahalin niya ng tunay na lubusan ng Allah at ang kanyang propeta,
na sa higit sa lahat, tunay na mararanasan niya ang tunay na tamis ng pananampalataya. Lahat tayo Muslim, pero nangibabaw yung maratabat mo, yung pride mo, yung kahiyan mo, mas nangingibabaw mo yun na pinutrektakahan mo at pinalanggahan mo kaysa doon sa kung ano ang gusto ng Allah. Ako hindi. O di kaya ang brother natin hindi. Kasi siya ay panatag, siya ay naniniwala at nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon niya ibinibigay. Ikaw nang iniisip mo na, miya ka piya tanong, miya ka ito tanong. Tunad ni Patkaroon ng mga bangsa tanong, la hawla wala quwwata illa billah. Iniisip mo yung sasabihin ng mga tao. Pero hindi mo iisipin kung ano ang parusa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba yung sa Quran? May dalil din sa Quran eh. Yung yakhafu na ibig sabihin ng aya, nahihiya sila, wayastahyunan nas, nahihiya sila sa mga tao sa ginagawa nilang kasalanan, pero hindi sila nahihiya sa Allah. Ay, hindi ko yan gagawin kasi nakakahiya. Pag nalaman niya ng mga tao na sana na namatay na lang tayo lahat. Astaghfirullahaladzim. Bakit? Kasi yung mga tao iniisip mo, bro, ang takot sa Allah dahil sa takot mo sa Allah, sa Kanya, not the people. Subhanallah, famay yuridillahu ay yahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Ang sino mang nanaisin ng Allah ay ang bibigyan ng gabay ang kanyang puso at ipapaunawa sa kanya. La ilaha illallah. Inna ma inda awamul mu'minin wa ulama'uhum ahlus sunnah wal jamaah. Mga kapatid, dito nagtapos ang tungkol sa samarat ilmul aqidah. Ang bunga ng tunay na tamang pananaw sa akida. Ngayon, ano ang natutunan natin dito sa mga ating naibahagi ngayon? Bro, mada istafadna? What did we learn from what we have discussed right now? Ano? Mahalaga ng paniniwala sa Allah. Very good. Rayhan, ang kahalagaan ng tunay na paniniwala sa Allah na malakas. Ano pa? Pag-aaralan pa ng tauhid ng lubusan para tayo ay lalong maging malakas, malapit sa Allah. Ang pinakamataas sa lahat ng antas ng kaalaman dito sa mundo ay ang kaalaman na makilala mo ang Allah. Wala na. Correct. Maski gisulti ng teacher mo, bubu ka, wakay mapur lagi imong grado, wala kay problema na siya. Kasi importante ikaw ay naniniwala sa Allah, sa tunay na nag-iisang Diyos. Ano pa? Masya Allah, Masya Allah. Ganda ng sinabi ng kapatid natin. Itagalog mo daw yun, kaya hindi nila naintindihan doon. Oh. Bakit ako ngayon? Ikaw nga nagsabi niyan, ako ngayon ang pasasabihin mo? Ha? Nakuha ko lang doon sa lecture niya. Parang converted na siya doon. So, ano maganda? Ustad ka rin. Ang sundan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang pag-uutos, magsujud tayo sa Allah at maniwala sa Kanya at huwag tayong maging suwail sa Allah. Ibig sabihin, sundin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maging masunurin. Yun ang Islam, bro. Pagsunod, pagtalima. Najmi, anong meron ka dyan? Ha? Sabi paniniwala sa kaisahan ng Allah. Ano pa? Mashallah, ang dami. Ngayon, dami-dami nang pumapasok dito, pero gusto ko maano ko sa inyo. Malaman ko sa inyo. Mga matagumpay. Ang tunay na tagumpay ay ang tunay na pagkakaroon ng takot sa Allah at malaman natin ang tungkol sa Kanya. Kaalaman sa Islam. Yung kahabagan ng Allah. Kung sinong bibigyan niya ng habag. Oh, ano pa? Bunga, tamis ng pananampalataya. Ang bunga ng tamis ng pananampalataya. Si Abdul Aziz Victa, bro, hindi ko alam, ang lalim-lalim ng iniisip niya. Baka mayroon siyang ibabahagi sa atin na hindi natin alam. Ha? Hindi, alam mo minsan, pag ang tao tumatahimik yan, bro, malalim ang iniisip niya.
Kumusta ka, Abdul Aziz? Oh, ano pa? Ay man, laksaman na. Anong meron ka? Samaratul ilmul aqida. Sinong makakaalala noong mga 2 linggo ngayon na sinabi natin tungkol sa 4 na nabanggit natin yun eh. Okay lang, maski 3 ngayon. Magbanggit lang kayo dun sa 3. Na yung pinaka-asas, pinaka-pondisyon sa pag-aaral natin sa akida na tamang paraan para ito ay malaman natin ng totoo at maging tama ang ating pananaw at tanggapin ng Allah ang ating paniniwala sa Kanya. Una, ano? Very good, Najmi. Naaayon sa ang dalil lang, Quran at saka Sunnah. Di ba? Pangalawa. Hindi ikhlas yun. Sunnah, Quran at saka Sunnah lang ang pagbabasyan natin. Pangalawa ay ang pag-unawa sa Quran ay kailangan ayon sa pag-interpret ng mga sahaba. Di ba? Pangatlo, al-ilmul ghaib, yung kaalaman sa mga hindi pa nakikita para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa patungkol sa Kanya, sa araw ng paghukom, sa mga Kanyang mga katangian, tawqifiyya tayo. Silence tayo at hindi pang papasukan ng utak ang mga bagay na hindi na ibigay sa Kanya. Maliban sa ito ay tatanggapin mo kung anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, inshallah siguro next week ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Titignan natin yan. Kaya ang mga pagsusulit natin, karamihan patungkol ito sa akida. Kasi ito nakuha natin sa loob ng mga sobra 2 buwan. At humanda-handa kayo, inshallah. At inshallah mabibigyan natin ng hustisya na tayo ay gagraduate daw. Kayo lang kasi ang mga estudyante na hindi nag-gumraduate talaga. Kung hindi lang talaga kailangan na gumraduate kayo, hindi ko rin kailangan na dapat kayong gumraduate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.